morning. Good afternoon na pala. Ayusin natin yung brows natin. Yan, yan yung brows ko. Tsaka yung lashes natin. Okay. Usually, ito yung size na gusto ko. Ito. M2. M2. Tapos, either small. Ayan. Small. Hindi, browse muna tayo. Okay. First, lagyan nyo ng alcohol. Sanitize. Ayan. Sanitize nyo muna ha, syempre. Next, yung gamit natin brown laminate. Ito. Tapos, yung number 1, may numbering kasi to. So, ay, wala bang numbering ito? Ito, number 1. Tapos, ito, number 2. Tapos, number 3. Ito, number 4. Ayan. Okay. Number 1 muna. Ano ba yung nagamit ko dito? Dito nga. Lapit ko yung nagamit ko dito. Bago pa pala to. Lagay ka lang ng amount na ganito. Katapos mo i-sanitize yung brows mo. Okay. Pwede mo din damihan kung gusto mo. Ayan. Okay. Tapos, right amount lang ah. Lang sakto na makaver mo lang siya lahat. Ako gusto ko yung nadadamihan kasi gusto ko yung lalamanit talaga lahat. Ayan. Kasi sa kabila. Tapos, paglagay mo ng ganyan, set aside mo siya ng ilang minuto lang. Okay? So, kailangan na ito. Para mag-keep siya ng matagal na panahon or months, dapat keep mo siya ng eto. Micro. Ito yung tinatawag na plastic wrap. Ito siya. Tapos, kailangan i-store niyo yung yung mga consumable na na mga products sa plastic wrap kasi nakakakulong to siya na mag-last yung Hello po. Yan, ginanon ko siya. Okay?
Tapos ikip. Tapos, set aside ko lang ito na mga ilang needles. Ayan. Ganyan. Okay. Tapos sa kamila naman. Save mo lang siya. Matagal pa to guys ha. Ayan. Hello, Joanna. Set mo yan ng mga ilang minutes. Siguro basta yung saktong maano lang siya. Yung parang malalambot lang siya. So, yung minutes naman, importante na kailangan matansya mo siya ng ilang minutes lang. Kasi kapag nasobrahan siya, may possible na masusunog yung buhok. So, i-discuss natin yan sa free training natin sa lash extension. Kasi, nagtuturo ako dito. Okay? Nagtuturo ako ng training about this. And, the brow tinting. Brow tint, lash lift with tint. Kasama yan siya sa training natin. Okay? So, set aside lang natin to ng ilang minutes. Babalikan ko kayo. Okay? Hi everyone. So, ngayon lang ako ulit nakabalik kasi sobrang busy nga ako. Makikita niyo dyan sa iko-content natin is yung tutorial kung paano siya maglagay ng brow tinting. So, ngayon, natapos na natin yung brow laminate natin. Ayan, kung mapapansin mo, laminated na yun siya, ha? Ayan. Ito yung nakaraang araw na ginawa ko. Ayan. So, aayusin natin yan ngayon. Kasi nga, laminated na siya eh. So, after that, kapag naayos mo na siya ng pagsuklay, ay, oo nga pala, tuturuan ko kayo paano pagsuklayin yung laminated brows na nagawa sa inyo. Yan, kung mapapansin nyo, lalagyan natin yan ng brow tint kasi kailangan natin yan. Kasi, bukod sa manipis lang yung brow tint natin. Ayan. Brush up lang yan, pataas ha. Dahan-dahan lang na malif lang siya lahat ng maayos. Saka natin lagyan ng tinting. Ganyan yung tamang pagsuklay niya. Okay. Ayan, tingnan mo dyan, may parang space siya na lalagyan natin yan ngayon ng tubig. Papunta na sila. So, ang hair stroke na neto is pag ganun. Okay? Hindi lahat iaangat. Pwede mo siyang iaangat ng up. And then, kapag medyo naayos-ayos na, diba? Ayan, yung isa kabila, ayosin mo pa. Ayan, diba iba yung difference kapag naayos na. Okay? Saka mo siya ngayon, igaganan. Iba-brush up na pag ganun. Kasi iba yung drama niya kapag ka nakabrush siya ng ganun. Iba ang effect niya kapag ginanon mo siya. Okay? Ganyan yung tamang pagsuklay ng nakabrush.
brow tint, brow leaf. Okay, tingnan mo yung difference ng kabila. Sa buhol-buhol talaga. Ayusin mo lang muna. Okay, saka mo lagyan ng tint. Ayan, medyo maayos na diba? Kaysa dito. Ngayon, ayusin mo lang ulit. So, hindi mo kailangan madaliin ang proseso kasi ang pagbabrow laminate, kung gusto mo nang maayos yung resulta niya, dahan-dahanin mo kasi talaga yan. Hanggang sa makuha mo yung magandang ano niya. Stroke na kakailanganin natin sa buhok na nalalaminate na. So, ganyan ang stroking niya ha. Then, eto ngayon, lalagyan natin yan ng tint dyan na area na yan para siya magmumukhang fuller look at mas gumanda pa lalo. So, yan yung ituturo natin sa video natin. Okay. Okay, check nyo na lang muna kung paano ko siya suklayin. Manipis lang yung ano ko. Yung buhok ko. Mas mamaya kakapal na yan tingnan kasi 140. Ano gawin mo? Thank you. yan. Okay. Ayusin mo ulit kung hindi ka pa kontento. Iangat mo pa ulit para mas kitang-kita na nakalaminate siya. Dapat nakahiwalay-hiwalayan siya, hindi siya nagdidikit-dikit. Kasi iba yung effect ng magkahiwalay talaga. Okay. Tapos saka mo siya, i-brush up ng ganito. Diba? Ayusin mo lang ng konti. Ganyan. Kasi iba talaga ang drama pag ganyan yung brush mo. Okay. Wait lang, medyo pangit. Ayusin pa natin ulit. Okay. Ito yung napaka ano na ito, matrabaho to siya. Kasi gusto ko perfect yung pagkalagay ng tint ko. Ayan. Medyo okay na siya ngayon ha. Kung makikita nyo, itong ano, tint na to, habang while waiting ako, syempre gusto ko siyang tawag dito, ma-mix siya ng maayos para pagka lagay natin sa brows natin maganda, diba? So, importante sa brow tinting, kailangan meron kang magandang brush na manipis yung hibla niya, gaya nito. Kita ko sa inyo. Ganito dapat ang kakailanganin sa pagtitint. Ganito siya kanipis lang. Basta ganyan siya. Tapos ngayon, kukuha ko ngayon ng right amount muna. Yung ipapahid natin sa dulo. Usually, ako naman nagpapahid ako sa unahan muna. Ganyan, ganun. Ngayon, kapag kahirap ka naman maglagay ng brow tinting, kailangan mo mag-mapping. Anyway, yung mapping naman, tinuturo ko na yan, ano ba? Hindi, tinuro ko na yan before sa video clip ko. Ewan ko kung napanood niyo ba. Okay? So, ganyan lang yung pag dikit niya. Dapat sobrang light lang dito. Okay, light lang.
Kasi pag nasobrahan mo kasi yan, iitim at iitim kasi yan siya dyan. Kung hindi mo naman kaya, kailangan mong magpagawa sa akin. Kung hindi mo talaga kayang magkilay ng ganito kaganda. Super light lang talaga. Kasi mamaya, kapag matutuyo na to, iitim na to siya. As in talagang, pag mag-dry na to, as in talagang, iba na yung effect nito pagka nag-dry na talaga. Kaya manipis lang yung nilalagay ko dito. Okay. Ayan. Ganyan lang talaga kanipis. Hindi mo kailangang kapalan. Kasi ang area na to dapat hindi siya makapal talaga. Ayan. Okay. Tapos, iba-brush up ko lang siya dito sa ditong bandang area na to kasi syempre nakalaminate nga, so dapat medyo dramahan mo lang siya ng konti din sa taas. Okay? Huwag mong sobrang brush siya, yung parang light lang. Parang magmumukha lang siyang ganyan, no? Diba? Tapos, kapag hindi ka pa kontento, ayusin mo lang ulit ito. Nakapalan ko na nga eh. Pero dapat light lang talaga yan. Super light lang talaga. Okay? Medyo makapal lang eh, pero okay lang wala. Dahan-dahan lang. Hindi mo kailangan magmadali. Okay. Yan. Tapos, tuloy-tuloy na yan sa dulo. Okay, ganyan yung tamang paglagay ng tinta. Tapos, brush mo lang konti dito kapag medyo hindi kumalat yung yung tint niya. Kasi kapag naka-stable lang siya dyan at hindi siya nakakalat, pangit yung itsura. Okay. So, maintain mo lang yung pagka-lift niya dyan. Ganyan, ha? Yan, para may effect pa rin din sa camera siya. Gaganon ulit. Ganyan, okay? And then, proceed tayo dito sa may tail na banda. Ay, sa may arc. Sa may arc naman, kailangan slowly lang din. Manipis lang talaga ako maglagay. Hindi ko kailangan lang makapal talaga. Well, depende naman yan sa client kung gusto nilang kapalan or what. Yan. Diba? Kasi mamaya pag mababad na yan siya. Minuto. Kakapal na talaga yan. Kaya manipis lang. Ayan, ganyan ako maglagay ng tinting. Paunti-unti lang, hindi yung sobrang sabay-sabay. Okay, ayan. Lalagyan ko ngayon ng art yan. From here, okay? Then, slide mo lang ng konti. Ganyan. Ganyan lang yung laman niya. Then, one thing, if hindi nyo kaya, magpagawa kayo sa artist talaga. Kasi, i-guide ng mga artist nyo yung tamang yung iba kasi pag maglagay ng tinting makapal. Ako, depende na lang yan sa akin. Depende sa akin kasi ayoko nang makapal talaga.
Mahirap tumingin dito sa camera ng ano friend ko kasi hindi siya maliwanag. Ayan. Imaginein mo na lang. Tapos ngayon, i-brush up ko na yan siya dyan sa taas. Kasi kapag hindi ko kasi ito brush up ng pag ano, ewan ko, parang pangit siya tignan. So, kailangan ko siyang i-brush up ng pag ano. Kasi kapag matuyo na yan siya, basta iba yung drama niya pagka natuyo na. Basta makikita niya yan. Kaya dapat manipis lang talaga. Binabrush ko, kinakalat ko yung tint. Diba? Maganda siya tignan. Hindi siya sobrang parang fake na tint na nakita mo dun sa ano. Kung kulang na lang, lagyan mo na lang siya ng ano. Para ito parang natural brush mo lang din siya. Ayan, brush up mo pa din. Taas. Ganun hanggang sa matuyo na yan siya. Dahan-dahan lang. Kung gusto mo pang lagyan, ano lang problema. Ganyan, diba, parang tsaka ko siya. Diba? Parang ganito lang, tsura lang. Hindi siya masyadong drama. Ito. Yan. Di ba medyo okay na? Tingnan mo yung may tint sa wala. Kapag yan, magtuyo na yan siya. Sobrang ang ganda na niya. So, dagdagan natin yung dulo, ha? Mas okay pa siya. Sobrang light lang talaga. Hindi mo kailangan ng makapal. Ganun lang ang tamang paglagay natin. Okay? Ayan. Again, kapag hindi nyo kaya, magpagawa na lang kayo, ha? Pagawa kayo sa akin. So, it costs 1,000 pesos to siya. Kasama na yung tint, kasama na rin yung threading din. Ito, brow leaf. 1,000, so tumatagal na yung laminate ng isang buwan. Pero yung tint naman, 1 week lang, ha? Ayan na. Ayan lang siya. So, mamaya, kasi medyo hirap nga ako dito na tumingin sa phone ko kasi malabo. Ayusin ko yan mamaya. Babalikan ko kayo, ha? Guys, pag mapicturan ko na yung sarili ko mamaya, sobrang ganda ko na mamaya. Ganyan lang. Ha? Hindi yung sobrang makapaglagay yung iba, diba? As in talagang makapal na makapal. Yung parang binuhos na nila lahat, no? That's not the right way of doing the tint. It should be like this. Yung talagang mild lang. Hindi mo kailangan kapalan. Then yung dito, make sure na manipis lang. Pwede mo na rin i-request yan sa client kung gusto niya medyo mas makapal. Wala namang problema, nasa sa kanya naman yan. Pero once kasi na matuyo na to, ng ilang minutes, kakapal din yan. So, ayan. Discuss mo na lang siya sa client. And follow me on YouTube para updated ko sa mga posts ko. Thank you. Bye.
natanggal na yung kabila, guys. Ayan na yung itsura niya. Tinanggal ko na siya. So, eto kasi, pinapatuyo pa. Eto, yung tanggal na. Okay? Mapapansin niyo. Maganda na siya. Itsura niya kapag natanggal. Diba? Iba yung effect kapag manipis lang yung dito. Tapos, dito nababad lang siya. So, ganyan yung itsura niya pagka may brow tinting. Brush ko lang ulit siya dyan pataas. Wala tayong magagawa kasi manipis na lang yung buhok ko dyan. Ayan. Ayan. Diba? So, ganyan yung week lang tinatagal dito. Then, kapag magsusuklay ka, make sure na tawag dito, hiwalay talaga lahat. Kasi kapag hindi mo siya inayos ng maigi yung laminated brows mo, pangit siya tingnan. So, ayusin mo din. Diba? Ayusin mo talaga pag suklay. Ganyan lang. Ako, fulfill na ako dito sa ganitong kapal ng tint na nilagay ko. Kasi talagang ayan na. Natural lang siya tingnan. Talagang maganda siya. Hindi siya makapal tingnan. Okay. Then saka ko siya i-brush up ng pagana. Ako, sinisigurado ko nakahiwalay yan. Kasi kapag hindi ko kasi siya inayos, bakit siya tingnan kapag dito na. Diba, inayos ko, maganda siya tingnan. So, maganda to kapag may event ka, tapos, ayan, kinabukasan, maganda pa rin yung brow kit ng brow lift mo. Magpagawa ka neto. Diba, hindi na ma-hassle yung artist mo, or hindi ka na mahihirapan sa kilay mo. Kasi meron ka na kilay na ganito. Laminated na. So, ang gagawin mo na lang, ayusin mo siya. Ayan. 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 So, ngayon, kabila naman, tatanggalin natin kung ano itsura. Kasi tuyo na siya eh. Ayan. Tanggalin na natin. Yun, ganda. Oh, diba? Ayan, may kilay na ako. So, good for 1 week na to siya. Ayan, may kilay na tayo. Eto, hindi ko lang tinanggal yung mga hiblang-hiblang to kasi natanggalin natin yan later at napag umanda na siya. Diba? Tingnan mo ang epekto ng may magandang kilay. Bye-bye!